Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror stories. At bago natin simulan ang kwento ni Justine, kung may mga experiences din kayo gustong i-share, share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start. May ilang karanasan ako mula sa dati naming bahay. Pero may dalawang pangyayari sa lumang bahay namin sa Alabang na talagang tumatak sa isip ko. Maraming bisita sa bahay namin noon ang nagsasabing may nakikita silang matandang babae. May iba na iginagalang pa siya at akala nila ay lola namin. May ilan naman na nag-aalaga dahil nakikita raw nila itong matandang babae na mag-isa gumagala sa hardin na parang walang kasama o nagbabantay. Pero ang lagi naming sagot ay wala talagang matandang babae na nakatira sa bahay namin. Isang pangyayari na naalala ko tungkol sa matandang babae na yon ay noong nagpa-pest control kami sa bahay. Sinuri nilang attic at sinabi nilang may matandang babae daw doon. Kaya tumawag sila sa nanay ko sa trabaho at nagreklamo dahil hindi raw sila makapag-spray sa attic dahil ayaw umalis ng tinatawag nilang lola namin. Pero muli, sinabi ng nanay ko na wala talagang matandang babae sa bahay namin. Wala sa amin ang nakakita sa kanya. Mga bisita lang talaga ang nakakapagsabi na may ganoong tao. Isa pang kakaibang pangyayari noong bata pa ako ay tungkol sa isang anino. Nasa labas ng bayan ang mga magulang at mga kapatid ko noon, kaya naiwan ako sa bahay kasama ang mga kasambahay. Nasa kwarto ako sa ikalawang palapag habang nanonood ng TV. Nang mapansin kong may figura na nakatingin sa akin mula sa bintana. Tandaan na nasa ikalawang palapag kami. Kaya imposible talagang may makakita mula sa labas sa ganoong anggulo. Habang tinitignan ko ito, nanginginig na ako sa takot. Bigla itong umalis, pero napansin ko na ang aninong ito ay may parang paa ng kabayo sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nang mawala ito sa paningin ko, mabilis akong bumaba at nakisama na lang sa mga kasambahay sa baba. Bukod pa roon, may iba pang kakaibang pangyayari sa bahay na yon. Minsan, may maririnig kaming parang may mga taong tumatakbo lalo na dahil kahoy ang sahig kaya malinaw ang tunog. Madalas ding nagrereklamo ang mga kasambahay dahil nakakarinig sila ng yabag sa paligid pero paglingon nila ay wala namang tao. May mga pagkakataon din na kusang umiilaw o namamatay ang mga ilaw. Isang beses nangyari ito sa desktop computer namin. Bigla na lang itong nag-on mag-isa at narinig pa namin ang mismong pindutan ng power button na parang may pumindot. Umalis kami sa bahay na yon noong ako ay 13 years old. Wala nang lumipat kami sa sumunod naming bahay at maging sa mga apartment na tinirahan namin, wala nang nangyaring katulad nito. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga yon sa lumang bahay namin. May hinala ako na baka ang tatay ko ang may kinalaman dito. Dahil mahilig siya mangolekta ng mga antique noong panahong iyon. Posibleng may naiuwi siyang bagay na may kasamang kung ano mang kakaibang enerhiya o presensya na naging sanhi ng mga pangyayaring iyon sa bahay. Pero ayun nga, baka tama yung ano niya, hinala niya na baka yung may binili yung papa niya na ano, mga antique. Pero kasi ako, hindi ako naniniwala kasi sa mga ano, sa mga antique tapos merong bad energy. Ganun. Parang, hmm, hindi talaga ako natatakot sa ganun. Hindi. Kasi marami akong ano, actually dito sa bahay, maraming antique dito. Marami. Yung nangangagat na antique. Yun yung antique na nakakatakot, guys. Hindi, totoo talaga, may mga antique talaga. Tapos meron pa nga, ano, yung higaan dito, meron pang higaan dito na pagmamay-ari ng father ng may-ari ng bahay na to. Tapos yung tao na yon is namatay. Tapos dun sa kama siya namatay. So yun, yung kama na yun guys, pagmamay-ari yun ng namatay na father.
ng may-ari ng bahay na 'to. Basta yun na yun. Basta ang point ko, hindi ako naniniwala sa mga antique maliban lang dun sa nangangagat. Yun yung nakakatakot kasi. Pero yung so yeah, baka yung bahay na lang mismo or di kaya naisip ko, baka may namatay dun sa lugar na yun. Ganun siya. Tapos, ang ano pa, sa attic. Sa attic! Nakakatakot! Diba? Nakakatakot yung attic, guys. Pero sa panahon ngayon, wala nang attic dahil kay Duterte, diba? Wala na sila. Diba? Medyo wala nang mga attic na, onti na lang sila. Mga nag-ano na, di ko alam, wala na. Shinogi na. Charis. Pero yun. Di ba nga sabi ko sa inyo last time ng mga video ko, takot ako sa attic. Attic, tsaka storage room or basement. Yan. Takot ako sa ganyan. As in. Takot ako kasi ang kalat. Baka ako pa ipaglinisin. Hindi, joke lang. Takot talaga ako sa 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 aura. Sa aura ng lugar na yun. Ayoko. Pero yun guys, if may mga ganun din kayong experiences. Pero ako, actually, dun pa lang sa nagrereklamo yung kasambahay ko na may naririnig, tapos may kapitbahay akong may nakikitang matanda. Tapos kung marirecall nyo, sinabi sa kanila na may nag-aalaga pa dun sa matandang yun kasi mag-isa lang sa hardin. Like, hindi ka ba natakot dun? Parang ang daming nangyari dun sa matanda. I guess, nakatira talaga siya dun. May nakatirang matanda dun. Kasi ang alam ko lang, pero di ako naniniwala. Ang alam ko lang, kapag yung mga antique na, kunwari, may multo, ganyan. Hindi ako naniniwala yung multo na yun, pwede siyang umikot sa buong bahay, pwede siya pumunta sa hardin. Hindi. Para sa mga narinig ko, kunwari, aparador, antique yan, 20 years. 20 years na siya. Gano'n na siya katanda. Tapos may multo. Yung multo na yun, dun lang siya, si area na yun, kung saan siya nilagay. Dun lang siya pwedeng umikot, pero hindi siya yung pwedeng pumunta sa hardin, ganyan, punta siya sa attic. Hindi siya ganun. Para sa mga, nalaman ko. Kanon. So, I think, yung matandang nakikita nila is nakatira talaga dun sa bahay na yun. Ganon. So, yun. Kung may mga ganun kayong story, share nyo lang dyan sa FB group natin. Diba? I hope you like this story. XOXO. See you when I see you. Bye-bye!